Mahigit 100 lugar na sa Russia ang hawak ngayon ng Ukrainian forces sa loob ng 3 linggo nitong paglusob sa naturang lugar. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng Ukrainian forces at ibinalita ng BBC. Ayon mismo sa Kyiv top military commander na patuloy pa ang kanilang isinasagawang opensiba sa Russia's Kursk territory. Ayon sa tala, umaabot na ng 594 na mga Russian serviceman ang hawak na ngayon ng puwersa ng Ukraine. Matindi ngayon ang pagkabahala ni Vladimir Putin sapagat ngayon ay umaabot na sa 1,294 square kilometer or 500 square miles ang teritoryo ng Russia ang hawak ng Ukraine at umaabot na sa lampas 100 na lugar ang kontrolado na. Marami ang hindi makapaniwala sa sitwasyong ito dahil tila bumaliktad ang hangin sapagat nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, tila dihado sa situation ang Ukraine. Pero nito lang nagdaang ilang mga linggo na bigla ang buong mundo dahil hawak na ng Ukraine ang ibang mga lugar sa Russia. Lumabas ang isa sa mga opisyal ng Ukraine. Ito ay ipinahayag sa Ukrainian TV na ang kanilang balak na atakihin ang ibang mga lugar sa Russia ay hindi upang pagsakop nito, kundi ito ay bahagi ng kanilang plano upang i-block ang mga troops ng Russia upang hindi na manggaling dito ang iba pang mga pag-atake ng kalaban at successful daw nila itong nagawa. Dagdag pa ng isang official, hindi raw ito lingid sa kaalaman ng Russian forces. Ayon naman sa isang governor of Russia's Belgorod region, kinumpirma nito na merong 3 villages ang inatake ng Ukraine nitong nagdaang araw lamang. Marami daw mga sasakyan ang nasira, mga building, mga warehouse. Gumamit daw ang Ukrainian force ng mga granada at mga drones, maging mga kamikaze drones. Kinumpirma naman na naturang gobernur sa pamamagitan ng telegram na wala daw mga casualties na naitala. Samantala, ilang oras lamang ang nakalipas, ibinalita ng Ukrainian TV na merong isinagawang airstrike ang Russia mula gabi hanggang umaga. Ang mga lugar na inatake ng Russia ay malapit daw sa mga maraming mga tao at sa regional capitals nito. Ayon sa balita, mahigit kalahati ng Ukrainian region ang inatake ng Russia gamit ang drones at missiles nito lang nagdaang ilang araw. Kasama na ring inatake ng Russia ang capital nito na Kyiv at ang central city of Kryvyi. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky. Ayon sa kanya, magpipresenta raw siya ng victory plan sa United States of America. Isa raw sa mga ebidensya ng kanilang victory plan na kanyang ipipresenta kay US President Joe Biden ang pagpasok ng Ukrainian troops sa Russian territory. Ayon kay Volodymyr Zelensky, proud daw siya na ito ay maipresenta sapagat epektibo daw ang planong ito. Nakita raw ito sa loob lamang ng 3 linggo sapagat mula noong World War II, ito ang pinakamalupit na plano ng Ukraine laban sa Russia. Hindi na raw biro ang 100 na lugar sa Russia ang kanila ng hawak. Subalit, aminado naman si Zelensky na meron ding mga lugar sa Ukraine ang matindi ang pinsala dahil sa pag-atake ng Russia. Ayon kay Zelensky, nasa presidente na daw ng Amerika kung ang kanilang isusumite na victory plan ay tatanggapin or hindi. Aminado si Zelensky na ang victory plan na kanyang ipipresenta sa United States of America marahil isipin daw ng ibang mga world leaders na ito ay isang ambitious. Pero para raw sa kanilang mga Ukrainian, napaka-importante daw nito sapagat nais na ng Ukraine na magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon ito. Kaya ayon sa kanya, ang kanyang isusumiting victory plan ay nasa kamay ni Joe Biden kung ito ba ay katanggap-tanggap sa kanya. Dagdag pa ni Zelensky na nito lamang buwan ng Agosto 2024 ang Ukrainian troops na pumasok sa Russia's Kursk region at sa dami ng kanilang Ukrainian forces na kanilang idineploy, hindi raw ito nagawa ng Russia na palayasin. Kaya ayon kay Zelensky, isa ito sa mga epektibong paraan
upang magkaroon na ng kapayapaan ang kanilang lugar. Maaari daw gamitin ng Ukraine ang 500 square miles na hawak na nilang teritoryo ng Russia at iba pang mga Russian prisoners. Maaari daw itong ipampalit para sa tigil putukan. Kinumpirma naman ng BBC ang mga pahayag na ito. Ayon kay General Syrskyi, wala raw balak ang gobyerno ng Ukraine na forever nilang hahawakan ang mga lugar na kanilang mga nasakop sa Russia. Kinumpirma din ng Ukrainian military na nagbabalak ang Russia na sakupin ang town of Pokrovsk. Ang lugar na ito ay napaka-importante sa Ukraine sapagat dito karamihan ang railway station ng bansa at hindi raw nagtagumpay dito ang Russia. Kaya ang naturang victory plan ay epektibo raw ayon kay Zelensky. Dagdag pa ni Zelensky na successful daw ang kanilang kauna-unahang test na kanilang ginawang ballistic missiles. Hindi na ipinahayag ni Zelensky ang iba pang mga detalye ng mga missiles na kanilang ginawa, pero pinarangalan niya ang defense industry ng bansa. Inamin naman ni Zelensky na matagal na silang gumagamit ng ballistic missiles laban sa Russia, kasama pa nga ang ibang mga ibinigay ng US. Pero hindi raw sila humihinto sa progress at hindi rin daw sila umaasa sa mga ibinibigay ng United States of America. Nagpo-produce daw sila ng mga high-level na ballistic missiles dahil nga hindi raw sila forever na aasa sa mga suporta ng ibang mga bansa, lalo na sa West. Pero aminado si Zelensky na sa mga nagdaang ilang mga taon at sa kasalukuyan, umaasa sila sa mga armas na ibinibigay ng US at ng NATO. At katunayan ay ginagamit na raw nila ang kararating pa lamang na jet fighter na F-16 mula sa Western countries at ginagamit nila ito pang-intercept sa mga missiles na itinitira ng Russia sa kanila. Dagdag pa ni Zelensky na gusto na raw nilang mahinto na ang gera nito laban sa Russia, pero tila ayaw raw ito ng Russia dahil daw for the past 2 nights, ang Russia ay walang tigil sa pagpapadala ng kanilang mga drones at missiles kung saan maraming mga buhay ang nawawala dahil sa pag-ataking ito. Dahil kung gusto raw ng Russia na mahinto na ang gerang ito, hindi sana nila inatake gamit ang 230 airstrike nitong nagdaang araw lamang sa kanilang bansa. At dagdag pa ni Zelensky, wala na raw balak ang Russia na humarap pa sa anumang peace talks. Ito raw ay pinatunayan mismo ng Kremlin spokesman na si Dmitry Peskov nitong Martes lamang. Ayon sa kanya, and I quote, "The topic of negotiation at the moment has pretty much lost its relevance." Unquote. Ito ang pahayag ng Russia. Kaya ito ang isa sa mga dahilan kung bakit magpe-present si Zelensky sa United States of America ng victory plan. Maaring gamitin ito ang mga teritoryo at mga prisoners mula sa Russia na hawak nila.